Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong malapit na magbaybay sa prangkisa ang SMNI. Truth That Matters. Wow, parang totoo Truth That Matters. Now, this is the truth. I move that we take up House Bill number 9710 as contained in Committee Report number 1024, and that the Secretary General be directed to read the title of said measure. Is there any objection? The chair hears none. The Secretary General is directed to read the title of House Bill number 9710. Okay. Alam nyo, ito ho yung House Bill na to. Ito yung panukala na pagbawi ng prangkisa ng SMNI. Yan. Nako, alam niyo ho nung nandun kami sa hearing, Sus Maria Josep, mismo yung kanilang mga resource person doon na pinadala, hindi ho kayang sagutin na wala ho si Kibuloy. Kasi ano tawag dito, marami kang dapat na itanong na mga may sustansya na si Kibuloy lang ang pwede ninyong pigain doon. Wala, hindi siya nagpunta. Ngayon, yung mga violations po nila ang na-highlight dito. So, desisyon po ay ano na, kanselahin na o bawiin na yung kanilang prangkisa. Ngayon, um, ito ho ang kapansin-pansin rito. Ito, dineliver na ni Congressman Gus ang kanyang sponsorship. 024 of House Bill number 9710 in the order of business 9710. today. The Committee on Legislative Franchises, after exhaustive deliberation on the issues surrounding the operations of Suarezug Media Corp. Grabe yan kung ilang buwan yan na tinatalakay nila. Wala hong nagpapaunlak na Kibuloy, bagkus pinaglalaruan lang sila. Pero napaka-patient po nila talagang napakatyaga nila hinihintay siya. Ay nako, mamaya pag-uusapan natin yung detalye about Kibuloy. Media broadcasting, as we all know, is a powerful medium that provides the public with crucial and vital information on current events, on government workings, and other significant reports that affect the daily lives of the people. It can influence people and generate public opinion, as well as foster cynicism and mistrust on matters involving public interest. It is therefore important that broadcasting, especially news reporting, is fair and accurate. Tama. Under the Broadcasters Code of the Philippines, news media practitioners are mandated to observe fairness and objectivity in delivering news. Article 1, Section 3, letter A states that news reports shall be fair, factual, and objective. Section 3, letter C, further states that the side comments expressing personal opinions while a news item is being reported or delivered are prohibited to prevent the listener from mistaking it as news. The Broadcaster Code of the Philippines provides a set of standards for performance and ethics to be followed by member radio and television stations. SMNI, being a member of KBP, was mandated to abide by the Broadcasters Code of the Philippines. However, as the committee hearing progressed, SMNI withdrew its membership, a clear manifestation that it did not want to be covered by the set of standards and ethics of broadcasting. Totoo yan. Yan po yung naobserbahan din namin dun pag pinag-uusapan yung mga code of ethics, sa mga ganyan-ganyan, akalain nyo they just formed, ito lang sa pagkakaintindi namin sa mga sagot nila Jason Sa, nung iba pa mga resource person dun, they just established the team na nag-suspend kina ka Eric, tapos wala silang mga review, yung mga ganon. Talagang sabi nga namin alam mo kung ako magkakaroon ng ganyang klase kalaking network, hindi ko hahayaan na magpe-fake news tong mga tao ko. Sisiguraduhin ko na hindi masisira yung aking pinaghirapan. 'Di ba? Kasi itong mga taong ito, lilipat lang ng ibang network yan kung may tatanggap sa mga fake news peddlers. 'Di ba? O magsasarili lang, magsosolo sila. Pero ako na nag-invest,
what will happen to me? What will happen to my investment? Ako lugi. Pero ibang klase ho yung nangyayari dito sa SMNI. Talagang sabi nga, parang talagang napakamahiwaga. Ang dami yung nililihim. Ang dami yung mga bigla na lang na pagbabago. Tapos yung abogado nyo, hindi rin maintindihan kung ano yung mga sinasagot. Ang puro na lang iniikot-ikot yung nung nakarang hearing pa yan na pinagtatawanan na due process pa rin hanggang ngayon. So eto, totoo yung sinabi ni Congressman Tambunting rito na ayaw talaga ng SMNI na mapasailalim sila sa mga standards. During the course of 6 hearings, Ako nga na vlogger Sinasabi ko sa mga kaibigan ko ganito sundin natin yung Code of Ethics kahit hindi tayo journalist. Pero since we deal with news information, let's act as one of them. Because iisa lang ang ating mga audiences, taong bayan. spanning 5 months. Wow, The grabe. committee also discovered that SMNI committed grave violations of the terms of franchise, therefore warranting its revocation. Section 4 and Section 7 of RA 11422 were violated through the blatant red tagging, fake news peddling, and violations of broadcasting standards. Section 10, 11, and 12 were also violated when changes in ownership were not reported to Congress. When Correct. the franchise fee Okay, totoo yun. Pang-apat yatang hearing yan kasi itong huli yung pang-anim. Pang-apat, tinanong yan, yung pagbabago na yan. Nag-submit ba kayo? Kasi kailangan po nila kapag may mga changes, no, magpapaalam sila sa Kongreso. Ang ginawa ho nila, they just proceed with the changes. Tapos, nagpadala sila ng report sa SEC, which is tama naman, pero sa Kongreso, nagpadala sila ng report ng pagbabago. Nag-submit sila, nag-request sila for approval. Pero hindi daw nila hindi daw nila ito na bigyan ng oras. Sabi ni Kimbo, ang anong gagawin nyo? Dapat mag-follow up kayo. Ano ginawa nyo? Ginawa nyo ba yan? Hindi daw. Kasi akala po nila raw, only request. Kayo ho ba, kapag kayo may request at napunan yung hindi napagbigyan, hindi napagbigyan in the sense hindi man lang, wala walang balita, di ba ifa-follow up nyo po yun? Oh. So, hindi nila ginawa. Okay? Bagkus they proceeded with the changes. So yun ho yun ang naging problema nila. Yung negligence. Putrake, serious negligence yan. Pwedeng ikauwi ng suspension ng prangkisa ninyo. Diba? Ganun-ganun lang nilang binaliwala. when the franchisee failed to comply with the dispersal of ownership requirement and when it failed to comply with repertorial requirements for almost 3 decades. Therefore, in behalf of the Committee on Legislative Franchises, we respectfully submit to this honorable committee for the approval of House Bill number 9710 reported under Committee Report 1024. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished colleagues. Thank you very much, distinguished sponsor. Majority Leader? Tignan nyo ha. Hanapin nyo yung Mindanao Block dito. Hindi ako nagkamali. Pinag-usapan namin kahapon yan na paano to kapag dinala yan sa plenaryo. Sino haharang dito? Dito magkakaalaman. Kasi yung mga taga Mindanao, kako palagay ko hindi Kung napansin ninyo kako, yung Mindanao separation na yan, yung nasa lahat ng mga Mindanaoan congressman, maliban lang dito sa tropa ni PRRD, yung mga nagsidalo. Dalawa yata yun nagsidalo dyan sa rally nila sa Loton, sa Liwasang Bonifacio. Yan lang ang posible na tumutol sa plenaryo. Pero rito tignan ninyo kung ano ginawa nila Mr. Speaker, ng mga taga-PDP laban. there being Ng mga may utang na loob kikibuloy supposed to be. no member who would wish to interpolate our good sponsor, I move that we terminate. Being no member who would wish to Thank you very much, distinguished sponsor. Majority
Yan. Pakinggan yung sinabi ni Garin. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no member who would wish to interpolate our good sponsor, Okay, sabi niya, Mr. Speaker, wala pong miyembro ang may interes na mag-interpolate kay Gus Tambunting. Walang gustong makipagtalo, walang nagtangkang humarang. I move that we terminate the period of sponsorship, debate, and interpellation. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The period of sponsorship and debate is hereby terminated. Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. I now move that we open the period of amendments. Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no committee nor individual amendments, I move that we close the same. Okay, so walang amendments. Kung ano yung proposal, si ano ata yan, nag-propose niyan si Gutierrez. So walang amendments. Is there any objection? The chair hears none. The period of amendments is hereby terminated. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that to approve on second reading House Bill number 9710 as contained in Committee Report number 1024. So move, Mr. Speaker. There is a motion to approve House Bill number 9710 on second reading. All those in favor, please say aye. Pakinggan niyo yung sigawan nila ha. Yung ay, tapos yung nay. All those against, say nay. The ayes have it. House wala akong tumutol. 'Di ba? Walang tumutol. Ulitin natin. Nakakatuwa 'to eh. 24. So move, Mr. Speaker. There is a motion to approve House Bill number 9710 on second reading. All those in favor, please say aye. All those against, say nay. The ayes have it. House Bill number 9710 is hereby approved on second reading. Thank you, Mr. Majority Speaker. Leader. Mr. Speaker, I now move that we take up an item. Okay, iba ng ano yun eh. 'Di ba? Ganun lang. Now, tanong kanina, ano na mangyayari? Second reading pa lamang ito. Meron pa pong third reading. Okay, pero usually, kapag nakalusot na ng second reading yan, third reading, it's just like a formality na lamang. Okay, ang mga madadali rito ng mga part yung first reading, may referral yan eh. Then second reading, diyan talaga yung mga bakbakan, amendments. Pagdating ng third reading, almost final na diyan. May mga nagtatangka pa rin pero bihirang-bihira na 'yon na nagkakatagalan pa ron. So, next ito, third reading, ganito rin ang mangyayari niyan. Pag lumusot na po ng third reading, ano ang mangyayari? Dadaan pa po ito ng Senado. Okay? Ngayon, sa Senado, diyan po naman natin makikita sino ang mga haharang diyan. So, expected ko na ito si Bato de la Rosa. Expected ko na rin diyan etong si Robin Padilla. Sino pa ba? Cayetano, si Alan Peter. Coco Pimentel, malabo yan. Sino pa? Cynthia Villar. Di ba? So, Amy Marcos. Yan, yung mga magsisitutol dyan. JV Ejercito. Tapos matatakot sa public pressure. Di ba? So, magkakahati-hati po talaga rin dito ang Senado. Ngayon, kinakailangan dito, public pressure na naman. Di ba? Kailangan iparamdam sa mga senadores natin dito. Yan, Mark Villar. Kailangan talagang iparamdam sa kanila. Bongo, yan. Ang boses ng taong bayan. Ang gagawin po dyan, puntahan yung mga pages nila, yung mga FB nila, sabihin dun sa kanila na, hey, huwag mong tututulan yan. Huwag mong haharangin kung hindi. Hindi na kita iboboto at ikakampanya, haharangin ko pa lahat ng mga kakilala kong boboto ka. Pagka nakikita po nila yung ganong comments, natatakot din po yung mga yun. Isipin mo, gastos sila ng milyon-milyon. Kasi nga 100 millions. Tapos ang ending lang din naman, matatalo sila. Dahil lang dyan, di ba? Si yung presiding officer is si Duke Frasco. Yan. Sabi, yan, hinala ko dyan kasosyo si Duterte sa SMNI na yan.
Ewan, siguro, baka investor siya dyan, di ba? No. Alright? Karma, sabi nga ng iba, karma. Alam nyo, tanong ko nga lang dyan eh. Noong day one pa lang ng hearing ng SMNI, so we were invited dun sa Congress. So sabi ko nga sa isang reporter doon ng taga ABS, tinanong ko rin yung iba na nakinamimit ko, ano pakiramdam nung kayo ang kino-cover no ng SMNI? Kayo ang kino-cover. Tapos yung mga naninira sa inyo, nandun ini-airy nila. Tapos ngayon, sila yung nanganganib mawalan ng prangkisa. Kayo wala kayong prangkisa, nag-expire eh. Kaya nagre-request kayo ng bago. Yun ang totoo. Fake news yung sinasabi kako ninyo na pinasarado kayo. You have to close na. Kasi wala na kayong prangkisa. Pwede kayo mag-operate as a vlogger para ngayon. Ngayon, ano pakiramdam? I-cover nyo din ba ang SMNI? Tatawa-tawa lang yung nakakausap ko eh. Sabi lang sa akin, alam mo, Brad, ano lang yan eh. Sabi nating bilog ang mundo. O parang gulong umiikot. Yun nga eh. Kaya lang eh, sana pag kumalso, matagalan sa ilalim. Di ba? Yan ang pakiramdam ngayon nila. Kaya lang, problema nila kasi rito, wala ho naman nagtatangka na harangin ang pagbawi ng prangkisa nila. Unlike nung panahon ng sa ABS-CBN, 'di ba? May mga nag-express talaga sa plenary, nag-aabang na dalhin nyo rito sa plenary yan. Tayo magdidiskusyon diyan. Ang problema, para makarating po ng plenaryo yan, ay kailangang pumasa muna sa committee level. Ito ho ngayon, tong move na to, na bawiin yung prangkisa ng Suarezug ng SMNI ay unanimously, hindi po yun unanimously, talagang ano sila, 100% sila, in favor sila dyan sa committee report. Kaya nga, ang bilis, naipasa agad. Tapos, ayan na, nandiyan na sa plenaryo. At ito pa ha, na shortcut nila. Kaya sabi dyan ni Tambunting, maraming salamat sa pag-take up nito no para sa order bilang bahagi ng order of business for the day kasi nakakalendar yan eh. Oh, 'di ba? Nako. Kaya again, konting kembot na lamang po malapit nang magbaybay ang SMNI. Yan po sa Congress, sa House of Representatives. Alright, pagdating sa kanilang prangkisa. Sa Senado, that is another story. So kailangan kayo uli na magparamdam sa kanilang mga pages. Okay? Let them know kung anong saloobin natin. Alright, so next topic po tayo.